Sa ikalabing-anim na pagdinig ng Senado kaugnay sa mga umunoy maanumalyang proyekto sa Makati City, pinatawag ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang 26 na personalidad mula sa gobyerno at pribadong kumpanya. Para sa detalye, may news to go si Mark Salazar. Mark. Hawi, dapat ay alas 9 ng umaga ang simula nitong pagpapatuloy nga ng ikalabing-anim na public hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ni isang senador ang nasa session hall, yung venue na pagpapatuloy ng kanilang pagdinig. At tatlong bagay yung kanilang tinitingnan dito, yung pagpapatuloy na investigasyon ay yung alleged overpricing, 1.6 billion overpriced daw na Makati City Hall Building 2 at ang mga umano'y irregular transactions na pinasok ng Pag-ibig at ng Boy Scout of the Philippines sa ilalim umano ni Vice President Jejomar Binay. Kabilang sa 26 na resource persons na imbitado rito ay si Ms. Heidi Mendoza, ang OIC ng Commission on Audit, si Attorney Teresita Herbosa, ang chairperson ng Securities and Exchange Commission, si Attorney Kim Jacinto Henares ng BIR, at ang Executive Director ng AMLAC na si Julia Abad, at ang si Mr. Hans Sikat, ang presidente ng Philippine Stock Exchange. May mga opisyal din dito ng Boy Scout of the Philippines at opisyal ng Alpha Land Corporation at ng Hillmart Construction Corporation. At sa mga oras na ito ay wala pang senador na karaniwang dinadaluhan Senator Trillanes, Senator Alan Cayetano at ng chairperson ng subcommittee na si Senator Coco Pimentel. Wala pa sila ngayon sa session hall, Hawi. Yeah, Mark, mahaba na yung naging diskusyon tungkol dito sa Boy Scouts of the Philippines property at saka yung kanyang joint agreement with itong Alpha Land. Ano pa ba yung mga issues na nakatiwangwang pa na kailangan pang sagutin? Particularly kaya nandito si Ms. Heidi Mendoza ay masinsin daw nila, ididetalye nila yung naging special COA audit doon sa mga pinasok ng, for example, ng Boy Scout of the Philippines dahil ito pala ay sumailalim din sa COA audit at ganun din yung mga nabanggit ko mga transaksyon doon sa City Hall Building 2 at yung irregular transactions daw ng Pag-ibig. Kumbaga, pasasagutin si Ms. Mendoza kung ano yung mga detalye noon at kung anong ibig sabihin at kung ano yung naging rekomendasyon nila. At titingnan din sa AMLAC naman, sa panig ng AMLAC, yung mga paggalaw ng pera mula sa mga transaksyon na ito. Yung mga bagay daw na gano'n na mas sisilipin na nilang mas detalyado. Actually, ang itatanong din namin, Hawi, sa mga senador ay kung gagayahin ba nila si Senator Grace Poe na nung umaksyon na ang ombudsman, nung suspindihin si resigned PNP Chief Alan Purisima, ba naghinto na siya ng sarili ng investigasyon dun sa White House, sa mga issue ng personal property ni Purisima. Kung ito bang subcommittee ay hihinto na rin dahil nagsimula na yung proseso sa ombudsman. Pero dahil wala pa yung mga membro ng subcommittee ay hindi pa masagot yon dahil 16th na itong public hearing na ito. At kagaya nga ng sinabi mo, Hawi, ay medyo malalim-lalim at marami-rami na ang nahukay na detalye tungkol sa mga umano'y aligasyon na ito na ibinabato kay Vice President Binay. Ayun nga, Mark, nabanggit mo nga na may order na to suspend ni Mayor, Makati Mayor Junjun Binay. But many of the questions are about the Boy Scouts of the Philippines and Vice President Binay, who is also the President of the Boy Scouts of the Philippines. So are they also considering maybe suspending the questions or the hearings about Vice President, Makati Mayor Junjun Binay and just focusing on Vice President Binay? Malalaman natin yan mamaya sa pagtakbo ng pagdinig sapagkat ang development ng suspension ay kahapon lamang at ngayon lamang magre-resume ulit itong public hearing ng subcommittee at maaaring talakayin nila yan. Pero sa mga, halimbawa, out of the 26 resource persons kasi, marami rito ay mga taga-Boy Scout of the Philippines from all over the Philippines. May mga Vice President for Luzon,
for Visayas, for Mindanao, at kasama rin na maglalaan din sila ng oras ay para siya sa atin ng maigi yung naging umano'y irregular transactions ng BSP. At ito ay magpo-focus kay Vice President Binay. At simula kasi nung si Mayor Binay ay huling dumalo rito, di ba, medyo nag-relax na sila tungkol sa issue kay Makati Mayor Junjun Binay. At ang naging focus na talaga kay Vice President Binay. Kaya malalaman natin kung mababago ba ang direksyon ng pagtakbo. Pero as of yesterday, walang sinasabi ang subcommittee na maapektuhan yung kanilang mga plano, yung kanilang schedule pagdating sa investigasyon na ito kahit na nasuspinde yung nakababatang Binay. Mark, nabanggit mo rin na kinumbida si BIR Commissioner Kim Henares. She's expected to show up. Tama ba? Dahil nung huling hearing, may mga tanong tungkol sa kung nagbayad ba ng sapat na taxes itong developer, itong may-ari ng Alpha Land na partner ng Boy Scouts of the Philippines dun sa property sa Makati. In fact, may mga accusations pa na maaring nag-evade ng taxes itong Alpha Land at yung may-ari nito. Oo. At kasama yan sa hihingiin kay Commissioner Kim Henares yung mas detalyado, yung papeles. Kasi nung huling dumalo sila ay nabigla sila sa tanong ngayon at hindi naman nila nahalukay. Kumbaga hindi nila natingnan ang mga record. So expected today na ready na silang sagutin yung mga tanong na nabanggit mo tungkol sa mga binayad na buwis nitong mga nasasangkot private companies na ito. At inaasahan at wala naman anuman sulat o paramdam na nagsasabing hindi darating si Commissioner Henares. Kaya ang expectation dito sa hearing ay dadating. Mark, nakikita namin ngayon yung live video dyan sa Senado. Nandyan na si BIR Commissioner Kim Henares. Kinakausap ngayon si Senator Alan Peter Cayetano. So I guess ready na siya mag-testify kung ano man yung information ng BIR tungkol dito sa deal. Oo, in fact may hawak nga siyang papel, nakikita natin, bagamat natin naririnig ang kanilang usapan. Si Senator Alan Cayetano pa lang yung bagong dating dyan sa Senate Session Hall. At wala pa yung dalawang masugid na dumadalo sa hearing na yan. At hindi pa mabubuksan kung wala pang chairman na si Senator Coco Pimentel. Yeah, inaasahan ng mga dumalo itong mga executives ng Alpha Land, kasama na si Mr. Roberto Ongpin, si Mario Oreta, etc. Oo, pinababalik sila si Roberto Ongpin, si Mario Oreta, si Jay Sanggalang, si Delphine Wenceslao at mga direktor ng Alpha Land, at kasama sila sa impitado, 4 sila sa Alpha Land, habang sa Hillmarks naman ay merong 7 na pinababalik dito para sumagot hinggil din dyan sa mga question ng tax na yan. Binayaran ba nila yung mga nakinita nila mula sa kanilang pagpasok sa transaction sa Makati City Government? Yes, kasi pinipilit nga nila o ini-insist nga nila last time na nagbayad nga sila ng sapat na taxes dito sa mga kinita nila dito sa properties. Pero nandiyan na nga yung BIR, and I guess we can expect na inimbestiga rin nila kung tama. So I guess we can expect some kind of confrontation later, kung nagbayad ba talaga ng sapat na taxes dito sa kinita ng Alpha Land doon sa property nila ng BSP. Oo, yan ang isa sa magiging focus. Sinabi rin ni Senator Alan Cayetano, nahihimayin niya yan yung issue na yan na kung nagbayad ba ng tamang buwis. So na-expect natin na talagang matatanong yan. Hindi lang maiiwasan today. So inaasahan rin bang dumating itong mga kinatawan ng Philippine Stock Exchange? Kasi kinumbida sila last time. At ano naman yung kanilang posibleng role dito? Well, si Mr. Hans Sikat, ang presidente at chief executive officer ng Philippine Stock Exchange, ay imbitado. At well, isa rin sa tinitingnan dyan ay kung regular ba yung ibig sabihin yung registration nitong mga private companies na ito na publicly listed. Hanggang doon sa issue na iyon ang titingnan at magiging papel nitong PSC. Okay. And then yung isa sa mga naging panauhin, witnesses or resource persons last hearing, itong
executive o chancellor ng UPLB, ano, si Dr. Fernando Sanchez, at may mga kasama siyang taga UPLB. Kasi alam natin na yung Boy Scouts of the Philippines may nililease na property sa UPLB, ano, sa Los Baños. At ang isa sa mga huling sinabi doon sa huling hearing, nagpatayo raw ng hotel na hindi ina-expect ng UPLB. Nagpatayo raw ng hotel or some kind of building ang Boy Scouts of the Philippines doon sa inuupahan nilang property na hindi raw sinabi dito sa UPLB. So tapos na ba yung usapin na yun? Siguro hindi pa tapos yun, Howie, dahil imbitado pa rin kasi si Dr. Fernando Sanchez, yung chancellor ng UPLB, at meron pang naiiwan na question tungkol sa binanggit mo. Kaya yan maaaring hindi pa tapos, hindi pa satisfied yung mga senador dahil pinababalik pa siya. Pero hindi ko pa siya kikita rito, Howie, sa session hall, si Dr. Sanchez. So, kumbaga, ang magiging focus mamaya itong properties ng Boy Scouts of the Philippines, of which Vice President Binay is the president, lalo na itong property nila sa Makati, and then posibleng yung inupahan nilang lupa o property dyan sa Los Baños, yung inupahan nila sa UPLB. So, yung dalawang issue na yun. Actually, alam mo, hirap masabi. Sa dami ng sanga-sanga nitong mga issue na ito, nakadepende rin talaga, Hawi, sa available material time ng committee. Sa dami ng issue na may COA ka rito, may BIR ka dito, nandito yung mga contractors, may mga taga-Boy Scout, at depende yan kung ano ang magiging focus ng bawat isa sa tatlong senador ng subcommittee at kung gaano kahaba yung kanilang pagtatanong, at nakadepende nga kung may panahon pa sila. So ang hirap sabihin kung saan sila talaga today magfo-focus sa dami ng sanga-sangang issue na ito. At napapansin natin ngayon, nandyan na rin si dating Makati Vice Mayor Mercado, no, na naging source ng maraming accusations versus the Binays. Is he expected to reveal anything today? Alam mo, in fact, si former Vice Mayor Mercado, wala nga siya sa listahan ng witnesses and resource persons na 26. At in the past public hearings, wala rin siya sa listahan, pero pirmi rin siyang dumadalo. At karaniwan, pagka meron siyang ino-offer na information, pinapayagan siya magsalita. At hindi niya yan sinasabi ahead of time. Ibig sabihin, wala siya sa programa, kumbaga. Pero pinapayagan siya. So we don't know kung meron na naman siyang PowerPoint presentation, wala siya sa listahan ng witnesses, pero nandito siya para dumalo. Kasi kung minsan, Hawi, may mga pabigla-biglang itatanong sa kanya. Halimbawa, pinag-usapan yung Boy Scout of the Philippines, biglang tatanungin siya ng Trillanes, alam mo ba ito? O may dadagdag ka ba rin? Kaya he's always made available. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.